Lola, may binigay po sa akin mutya ng bawang hindi wata. Makakatulong po ba to? Sasabihin niyo sa akin lahat ng nangyayari. At ang pinakamahalaga doon, lalasunin niyo ang lahat ng magkakamaling kalabanin ako. Nagsasayang ka lang ng laway mo! Lumabas ka na dyan! Dahil kung hindi, mapupuruhan ng kapatid mo! Yun ba yung gusto mo? Yung masaktan ng bata? Magandang araw sa lahat ng inyong mga tagapakinig, Miss Clar. Gusto ko lang pong ibahagi ang aking karanasan dito sa Bicol. Isang dekada na rin ang nakalipas. Binata pa ako noon kaya medyo pasaway. Walang alam kundi barkada at laging tambay sa tindahan. Namatay na ang mga magulang ko kaya nakatira kami ng nakababata kong kapatid sa lolo kong albularyo. May edad na si lolo pa ako kaya tumutulong ako sa gastusin. Sumasideline ako sa pagde-deliver ng bawang sa palengke. May pinopormahan ako doon. Dahilan nga din kung bakit ako pumasok sa tindahan nila ng bawang. Bakasyon nun, kaya madalas ang inuman ng barkada ko. Ang hindi ko lang alam, dito pala magsisimula ang isang malaking hamon para sa akin. Samahan niyo ako sa pagbabalik tanaw ko sa isang karanasang sumubok ng pagkatao ko. Ako nga po pala si Entoy. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Kuya Entoy! Gising na, kuya! Ano ba yun, Obet? Mamaya na, 5 minutes ba? Kuya naman eh. Kanina pa yung 5 minutes mo eh. Galit na si Lolo oh. Ano ba, Obet? Mamaya na, sakit pa ng ulo ko eh. Hinahanap ka na daw sa palengke, kuya. Eto na nga, sabi ko na nga, tatayo na nga ako eh. Ito na. Entoy, ano bang oras ang bangon mo? Ginabi ka na naman na uwi, ano? Oo nga po, Loy. Kasama na naman niya yung mga barkada niya. Ikaw talaga, kuya, oh. Obet, makasumbong ka. Halika dito na mapingot ko yung tenga mo. Kay bata-bata mo pa, ang chismoso mo na. Wag naman, kuya. Ikaw kasi, hindi mo ako sinama. Hindi nga pwede yung bata doon. Nagiinom ka na ba, Apo? Hindi ba't ang billing ko sa'yo na wag ka magbibisyo? Hindi, Hulo. Sorry na ho. Napasarap lang yung tambay sa tindahan ni Manang Lucia kagabi. Ay sana nga. Ikaw yung kuya ni Obet. Dapat magandang ehemplo ka sa bata. Baka mamaya gumaya pa yan sa pagtambay-tambay mo. Palagi pa naman nakabundot sa iyan. Ako, Entoy, wag mo akong pinagloloko ah. Alam ko na yan mga ganyang barkadahan dati. Aba, nung bata ako Doon naman si Lolo, yan na naman sa mga kwento niya tungkol sa kabataan niya. Papasok na ho ako, Lo. Late na po ako, mamaya na lang po. Kuya, sama mo ako. Hoy, Obet, umuwi ka na nga. Huwag ka sunod na sunod sa akin. Doon ka na lang kay Lolo kasi baka mas kailangan ka niya. Hindi ba't may pupuntahan siya mamaya? Doon ka na lang sumama. Mas gusto ko kasi mag-deliver ng bawang kasama ka eh. Mamaya pa naman si Lolo. Ang sabihin mo, gusto mo lang makita si Ate Irene mo. Ikaw talagang bata ka. Bata-bata mo pa lang may pakrush-crush ka na dyan ha. Kumakadikit ka rin kay Irene para kang linta. Bakit? Nagsiselos ka, kuya, no? Kasi lagi akong pinapansin at binibigyan ng candy ni ate. Ikaw, sinusungita ka naman palagi eh. Ganon. Halika dito, para mapingot kita. Lakas mo mga asar eh. Habulin mo ako, kuya. Wisit tong batang to. Sobrang bilis tumakbo. Ang cute-cute mo talagang bata ka. Gusto mo ng pagkain? Kumain ka na ba? Wow, may paalmusal?
Si Obet lang, no? Late ka na naman, Vicente. Grabe ka naman makatawag sa first name ko. Ang tagal-tagal ko na nagtatrabaho dito sa tindahan ng lola mo. Hindi pa rin tayo close. Che, kunin mo na nga yung bawang. Kanina pang hinihintay yung delivery mo eh. Hindi ka talaga maaasahan sa oras ng pasok, no? Nalit lang ako ng gising. Ito naman no, sakit magsalita. Buti na lang, maganda ka kahit masungit. Ang pinakaayoko kasi talaga, yung hindi maaasahan. At tama ka, Entoy. Ang tagal mo na dito pero lagi kang ganyan. Palibasa, tambay ka na naman kasama yung mga pasaway mong barkada. Grabe ka naman sa amin. Masama ba yun? Aba, masama na yan kung hanggang madaling araw. Oh, bakit mo alam na inuumaga kami? Sabi ko naman sa'yo, pwede ka sumama sa akin kahit kailan. Magsabi ka lang. Alam ko naman na gusto mo din ako makasama, di ba? Ang kapal talaga ng mukha mo. Alam ko yon kasi inaangal na kayo ng mga kapitbahay. Kasi nga ang ingay-ingay nyo. Ganun ba? Pasensya na. Sasabihan ko sila na maghinay-hinay lang. At excuse me hindi ako sasama sa inyo. Ibahin mo ako sa mga babae mo. Huy, wala akong babae no? Saan mo narinig yan? Oh, bakit ka defensive? Pero seryoso, Entoy. Hindi porket matalik na magkaibigan si Lolo Paco mo at Lola Pasita ko, pwede ka nang laging late ha? Allergic ako sa mga tamad at pasaway sa trabaho. Naintindihan ko. Pasensya na ulit, Irene ha. Oo siya, sige na. Kunin mo na yung mga i-deliver mo. Tapos na rin naman atang kumain tong si Obet eh. Salamat ate ha. Ang bait-bait mo talaga. Ikaw talagang bata ka. Ang cute-cute mo. Tama na yan, Obet. Puro ka naman forma dyan kay Irene eh. Alis na ako. Napagalitan si kuya ni ate Irene. Oo na. Sige na, umuwi ka na. Sasama ako sa'yo, kuya. Sinabing umuwi ka na eh. Sama mo na lang si Lolo. Parang mas gusto ko kasi dito eh. Sabi mo, wala naman din kita si Lolo sa pag-aalbularyo niya. Hindi naman siya naniningil eh. Hoy, Entoy. Tama ba tong sinabi ni Obet? Sinabi mo daw yun? Excuse me lang matagal nang manggagamot ang lola ko. At oo, hindi naman siya yumaman sa ganyang trabaho niya. Pero marami siyang natulungan. Sapat na yon bilang kapalit sa lahat ng effort niya. At saka may inaabot din naman yung mga natulungan niya kahit papano eh. Wala naman ako sinasabing ganun ah. Hoy, nung isang araw sabi mo. Hindi. Ang ibig ko lang sabihin dun mas maganda yung ganitong trabaho na sigurado yung bayad. Hindi mo sure. Lagi ka kasing late eh. Konti na lang masisisanti ka na, Vicente. Subukan mo, isa pa talaga. Bago pa madagdagan ang init ng ulo ni Irene, agad na akong umalis para maghatid ng mga bawang sa mga nag-order sa araw na to. Mabuti naman at napapayag ko na si Obet na umuwi. Nakahatid na ako sa isang karinderya nang madaanan ko ang tindahan ni Manang Lucia. Nadatnan ko ang dalawa sa mga kaibigan ko na nag-iinom sa tanghaling tapat. Oh, Entoy! Mukhang pagod ka na. Tara, shot ka muna para mawala yung pagod. Sira, may delivery pa ako no? Kayo naman talaga oh. Pamagising lang naman. Ayaw mo ba talaga uminom? Lilibre kitang pulutan. Yan! Medyo gutom na ako eh. Di pa ako nakakapagtanghalian. Nagtitipid ako kasi malapit na yung kaarawan ni Obet. Nag-iipon ako pang regalo. Ang dami mong alam. Shot muna bago yung pulutan. Oh, isang shot lang ha. Di pa ako kumakain. Pero napasarap ang usapan. Siyempre, inasar na naman nila ako tungkol sa panliligaw ko kay Irene na hindi naman matuloy-tuloy dahil torpe ako. Hindi ko na malayan. Nakalipas na pala ang isang oras. Dali-dali akong nagtungo sa dapat kong puntahan. At sakto naman na hindi pa sila nagsasara. Mabuti na lang at nadala sa ngiti si Aling Marcia.
Pero kung hindi niya tinanggap yon, malilintikan talaga ako kay Irene. Dahil sa kabilang dulo pa ng bayan, kinabi na ako sa pag-uwi. Dala-dala ko pa ang kariton ko ng mga bawang nang mapadaan sa kakahuyan kalapit sa kubo namin. Napahinto ako dahil sa kakaibang tunog na naririnig ko sa tabi ng ilog. Sinundan ko ang tunog at dito na tumambad sa akin ang malagim na eksena. Duguan si Lolo pa ako sa tabi ng ilog. Naghihingalo siya at naninigas ang mga binti. At sa gilid niya, isang magandang babae ang umiiyak at sugatan din. May kakaiba sa kanya. At nung magsalita siya, dun ko na nakumpirma na isa siyang diwata. Lolo, ano po nangyari sa'yo? Hoy, anong ginawa mo sa kanya, miss? Sandali lang po, Lo. Dadalhin ko po kayo sa ospital. Huwag mo na siyang dalhin sa manggagamot niyo. Hindi nila kayo matutulungan. Ako ang diwatang tinulungan ng lolo mo. Niligtas niya ako. Pero bakit siya nagkaganito kung tinulungan ka lang naman niya? Ano bang ginawa mo sa kanya? Hindi ako. Si Oriol. Ano? Sino ba yun? Teka nga lang, liton-lito na ako. Ano mo na bang gagawin ko kay Lolo? Hindi mo siya maililigtas dahil kamandag ni Oriol ang dumadaloy sa katawan niya. Lubhang mapanganib na nilalang si Oriol. Anak siya ni Panginoong Aswang. Pinuno ng mga aswang na naninirahan dyan sa bundok. Tulungan niyo po ako! Parang awa niyo na! Nag-iiba na po yung kulay ng paa niya! Tulungan niyo po ako! Pasensya ka na. Wala akong magagawa laban sa kamandag ni Oriol. Hindi ko kayang pagalingin ang lolo mo. Pero bilang pasasalamat sa pagligtas sa akin, meron akong ihahandog sa'yo. Hindi ko masyadong maintindihan ang sinasabi ng diwata dahil sa taranta ko kay lolo. Pero bigla na lang niyang tinuro ang kariton ko ng bawang. Biglang nagliwanag ang tumpok. Tumango na lang ako at nagpasalamat sa kanyang bigay. Hindi ko naman mapagtuunan ng masyadong pansin dahil daing ng daing si Lolo. Gumapang ang kulay abo sa paa ni Lolo na mukhang nagpapaagnas sa kanyang mga butot kalamnan. Lolo, sandali lang ho. Gagawa po ako ng paraan. Tawagin mo si Pasita. Opo, si Lola Pasita. Baka alam niya. Miss, kaya bang gamutin na albularya si Lolo? Pwede ba yun? Maari. Pero may isa pa. May isa pang problema. Ano? Ano bang mas malala pa dito kay Lolo? May kasamang bata ang lolo mo kanina. Si Obet? Diyos ko po, nasaan na si Obet? Kinuha siya ni Oriol. Galit na galit ang aswang. Bilang ganti sa pangingialam ng lolo mo sa tangkanyang pagpatay sa uri ko. Pasensya ka na dahil hindi ko siya napigilan. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng diwata. Kaya agad akong tumakbo sa aming kubo. Hinalughog ko ang buong lugar. Napasigaw ako nang hindi ko siya makita kahit saan. Sa puntong ito, tagaktak na ang luha at pawis ko pagbalik kina Lolo. Hinawakan ng diwata ang balikat ko, kaya kahit papano ay kumalma ako. Andun pa rin ang panik at matinding pag-aalala, pero nagklaro ang isipan ko. Naku, kailangan ko nang dalhin si Lolo sa albularya dahil mukhang hindi naabot si Lolo. Tsaka, para malaman ko din kung anong dapat gawin ko kay Obet. Diyos ko, nasaan yung kapatid ko? Huminahon ka. Kakayanin mo ang lahat. Lalo na sa tulong ng binigay kong mutya ng bawang. Samantala, magtatanong-tanong ako sa mga kasamahan ko kung may makakatulong sa atin laban kay Oriol. Maraming salamat, pero mauna na ako.
Agad kong hinatid si Lolo sa kubo at tumakbo ako patungo sa bahay ng lola ni Irene para humingi ng tulong. Pero bago pa ako makarating sa bahay nila, nakasalubong ko na siya sa dulo ng kalsada nila. Nakatayo siya sa gilid ng malaking puno at para bang may hinihintay siya. Lola Pasita! Lola Pasita! Kailangan ko po ng tulong nyo. Nasa bingit po na kamatayan si Lolo. At hindi lang po yun. Natangay din po yung kapatid ko. Kumalma ka nga muna, iho. Hindi kita maintindihan. Ano ba nangyayari? Nagkaroon po na kwento si Lolo kay Oriol. Dahil pinigilan niyo yung tangka nitong patayin yung diwata na malapit po sa ilog namin. Ganun ba? Alam mo ba kung bakit siya gustong patayin ni Oriol? Hindi po eh. Niligtas niya po yung diwata. Pero kapalit po nito, matindi sakit naman po yung dumapo kay Lolo Paco. At dahil po sa galit niya, kinuha po ni Oriol si Obet. Hindi ko na po alam ang gagawin ko, Lola Pasita. Tulungan niyo po ako. Ano bang lagay ng lolo mo ngayon? Paakyat po ng paakyat yung lason eh. Nagsisimula na po manigas yung katawan ni Lolo. Naagnas na din po yung paa niya. Ganun ba? Kailangan kong gumawa ng pangontra. Pero matatagalan yun. Espesyal ang mga sangkap na kailangan ko. Lalo na't isang ahas ang kalaban natin dito. Ho? Bakit po ahas? Si Oriol, iho. Kalahating magandang dalaga at kalahating higanteng ahas. Kailangan nating kontrahin ang kamandag niya. Pero sa ngayon importante na mabigyan ng agarang lunas ang lolo mo. Kahit panandalian lang muna habang ginagawa ko ang espesyal na gamot. Hindi ko po alam ang dapat gawin, Lola Pasita. Hindi naman ako nagsanay sa panggagamot eh. Ituturo ko sa'yo. Kailangan nating maghiwalay para mahabol ang oras. Gawan mo ng paraan ng lolo mo ngayon. Habang ako naman gagawa ng gamot sa bahay. At huwag kang mag-alala, iho. Ipapadala ko ang gamot mamaya sa'yo. Maraming salamat ho. Pero ano po bang gagawin ko kay Obet? Kailangan ko mailigtas yung kapatid ko. Handa ka bang gawin ang lahat para sa kapatid mo? Oo, kahit ano ho, basta maibalik lang po si Obet. Mabuti naman kung ganon. Agad akong pumayag sa plano ni Lola Pasita. Laking pasasalamat ko dahil kalmado lang siya at hindi natataranta katulad ko. Nagawa ko naman ang paunang lunas na gamot para kay Lolo. At kahit papano, nabawasan ang pag-uungol niya sa sakit. Hindi naman nagtagal ay dumating si Irene sa bahay. Oh, Entoy, may binigay sa aking gamot si Lola. Itakbo ko daw sa'yo. Anong nangyayari kay Lolo Paco? Lason ng kamandag ni Oriol yung dumadaloy sa katawan niya. Ipapahid ko lang ba yung gamot na yan? Paano ba gagamitin yan? Akin na, tutulungan na kita. Salamat Irene ha. Hindi ko na alam ang gagawin sa sarili ko. Si Obet, nakuha pa siya. Kasalanan ko talagang lahat ng ito. Teka lang, kumalma ka lang. Hintayin lang natin yung epekto ng gamot. Ikwento mo nga sa akin, bakit ba nagkaganito si lolo mo? At paano nakaaway niyo si Oriol? Tinulungan ni Lolo Paco yung diwata sa ilog kaya nagalit si Oriol. Tapos sinaktan siya. Kinuha niya pa si Obet. Basta't wag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kinalaman sa galit ni Oriol. Pero dapat nandito ako para protektahan sila, di ba? Kaso nahuli pa ako na uwi. Hindi ko alam kung ilang oras na nakahandusay dun si Lolo bago ako nakauwi. Sana maabutan ko pa si Obet. Sana naman. Hindi mo rin naman alam kung makakaligtas ka sa engkwentro. Napakalakas na nila lang ni Oriol, Entoy. Napakatalino ni Oriol. Mapalinin lang siya at napakatuso. Maliban pa yun sa angking lakas niya. Isipin mo nga, siya yung anak ng Panginoon ng lahat ng mga halimaw at aswang. Wala akong pakialam, Irene. Hawak niya yung kapatid ko. Gagawin ko ang lahat para maitama ang lahat. Lo, anong nangyayari sa'yo?
Napakainit! Ano to nilagay niyo sa akin? Gamot po yan, Lo. Gamot po yan. Lolo, wag. Wag na po kayong kumilos. Tanggalin mo. Tanggalin mo, iyo. Masakit masyado. Hindi yan gamot. Ah! At totoo nga ang sinabi ni Lolo. Dahil imbis na humupa ang nararamdaman niyang sakit, namimilipit pa si Lolo ngayon. Pilit niyang inaabot ang paa pero hindi naman siya makabangon. Imbis na malunasan, lumala pa ang sakit niya. Kanina sa paa lang ang agnas, pero ngayon umabot na sa binti niya. Ano ba yung binigay mo sa akin, Irene? Gamot ba talaga yan? Baka nagkamali ka ng kuha. Hindi. Si Lola ang nag-abot nito sa akin. Paano naman ako magkakamali? Uy, teka. Teka lang, saan ka pupunta, Entoy? Kailangan ko kausapin yung lola mo kung bakit nagkaganyan si Lolo. Uy, sandali lang. Teka lang, Entoy. Oh, Entoy. Wala ata si Irene dito. Nasa labas. Dadalaw ka na naman ba? Baka wangsawa na sa'yo ang apo ko. Ano? Abay ang ibig kong sabihin, hindi ka pa ba nakukontento na araw-araw na kayong magkasama sa palengke? Ano ko ba sinasabi niyo, Lola Pasita? Hindi ko umubra yung gamot na binigay mo. Lumalala po yung kalagayan ni Lolo Paco. Ano? Anong gamot? Wala naman akong pinapabigay. Eh bakit? Ano ba nangyari sa lolo mo? Napahinto ako sa itsura ni Lola Pasita. Takang-taka siya sa nangyayari. Nanlaki ang mga mata ko. Walang ideya si Lola sa mga pinagsasasabi ko. Dito na nakahabol si Irene sa akin. Ay, Diyos ko naman, Entoy. Bakit ka naman biglang tumakbo kasi? Ano ba nangyayari? Wala daw binigay ng gamot si Lola Pasita sa'yo, Irene. Ano? Ano na namang kalokohan yan, Entoy? Huwag mo nga akong binibiro ng ganyan. Apo, totoo ang sinasabi ni Entoy. Wala naman akong binibigay sa'yo. Hindi ko nga alam ang nangyayari kay Paco eh. Bakit ba? Bakit kayo nagkakaganyan? Para kayong nakakita ng multo sa mga itsura ninyo. Lola, umalis ka na ba ng bahay ngayong araw? Abay, hindi pa. Alam mo namang inaatake ang balakang ko kahapon pa. Hindi ako makalakad masyado. Nalinti ka na, Entoy. Saan mo ba nakita si Lola kanina? Sa dulo ng kalsada, katabi ng malaking puno. Doon ko rin nakasalubong si Lola kanina eh. Doon din sa punong yun. Anong ibig mo sabihin? Naisahan tayo ni Oriol. Siya yung nakausap mo. Siya din yung nagbigay sa akin ng gamot. May kapangyarihan kasi siyang magpalit ng anyo kaya naisahan tayo. Diyos ko, kaya pala nagkaganon si Lolo. Nagpanggap siya bilang si Lola Pasita para siguraduhin na hindi makakaligtas si Lolo. Hayop na yun. Tinuruan pa ako ng paunang lunas sa paggamot para maniwala ako. Hindi pa siya nakontento na saktan si Lolo. Binigyan niya pa ng peking gamot. Pero bakit niya tayo pinaglalaruan? Kayang-kaya niyang puntahan ng lolo mo at tapusin na lang ang lahat. Mga apo, ipaliwanag niyo naman sa akin ang nangyayari. Hindi ako makasunod. Ganun na nga ang ginawa namin. Naalarma naman si Lola nang marinig ang kalagayan ng pamilya ko. Hindi ko siya masisi, pati ako ay nanginginig na sa mga pangyayari. Pasensya na ho kung nasumbatan ko po kayo. Wala naman po pala kayong kinalaman. Pero may maitutulong po ba kayo kay Lolo? Mas malala po siya ngayon eh. Napakakapal talaga ng mukha ni Oriol. Napakalupit niya. Pero tama siya sa sinabi sa'yo. Oras ang kalaban natin. Bilisan mo, Apo. Tulungan mo akong gumawa ng gamot. Sige po, Lola. Ano pong gagawin? Huwag na po kayong gumalaw. Ituro niyo na lang po sa akin. Matapos maitimpla ang gamot,
Agad kaming nagtungo lahat pabalik sa bahay. Mula pa lang sa labas ay rinig na ang mga pag-ungol ni Lolo. Nadatna namin siyang namimilipit at umabot na sa tuhod ang pag-agnas ng kanyang kalamnan. Lolo, Diyos ko, nandito lang po ako. May gamot na po ako. Huwag kang mag-alala, iho. Gagawa natin ang paraan. Apo, tulungan mo akong ipahid sa kanya. Ayan. Naku, hindi na napapasigaw sa sakit si Lolo. Lola Pasita, maraming salamat po. May liligtas na po siya. Hindi pa tayo pwedeng magdiwang. Tingnan ninyo. Umaakyat pa rin yung kamandag, tsaka yung pag-agnas sa katawan niya. Pero bakit? Bakit ayaw pa rin mawala nung kamandag? Nangyari na ang kinakatakutan ko. Masyadong malakas si Oriol. Napasama pa ang peking gamot at tumitindi ang lagnat ng lolo mo. Pero ano pong gagawin natin, Lola Pasita? May mga susubukan ako. Lumipas ang ilang minuto, pero nawawalan na ako ng pag-asa. Dahil sinubukan na ni Lola Pasita lahat ng alam niyang pangontra sa lason. Kaso, ganun pa rin ang lagay ni Lolo. Nagsisimula na ring umatungal si Lolo. Iba-iba na ang lumalabas sa bibig niya. Nagdedeliryo na siya kaya hindi na ako mapakali talaga. Lumabas ako ng bahay dahil ayokong nakikita na nahihirapan si Lolo at wala akong magawa. Dito ko naalala ang binigay ng diwata. Tumakbo ako sa kariton ko ng bawang at hinablot ang sinasabing mutya. Lola, may binigay po sa akin mutya ng bawang yung diwata. Makakatulong po ba to? Bakit ngayon mo lang sinabi, iho? Abay, oo naman. Ang mutya ng bawang ang isa sa mga pinakamalakas na panlunas ng sakit. Salamat naman. Nandito pala yung solusyon. Pasensya na ho medyo tuliro ako kanina. Nawala ako sa isip ko. Ang dami po kasi nangyayari. Hindi ko alam na ganyan pala yung bisa niyan. Oh, ito ho. Wag mong ipapakita sa ibang tao para hindi mawala ang bisa. Itago mo lang sa'yo. Bibigyan kita ng pulang tela at dun mo lang yun itatago. Pero suriin muna natin kung buhay. Maari mong ibabad sa katas ng kalamansi o suka. At pag bumula at gumalaw, doon na natin malalaman na buhay at totoo. Matapos ituro ni Lola sa akin ang paggawa ng langis mula sa mutya, nilagay ko agad ito sa binti hanggang sa tuhod ni Lolo Paco. Sabay-sabay kaming napahinga ng maluwag ng gumana ito. Bumaba ang lason sa katawan ng matanda, pero hanggang paa pa rin. Bumalik lang yung lason sa paa niya kung paano ko siya natagpuan. Ayos pa rin yan, iho. Alam mo bang isa sa pinakamatinding kamandagang sa ahas? Lalo na't galing pa sa isang nilalang katulad ni Oriol. Maswerte pa nga tayong may gumana kay Lolo. Pero ano pong gagawin natin para tuluyan siyang gumaling? Kailangang makakuha ng kamandag ni Oriol. Galing mismo sa kanya para magawa ng pangontra. Pero Lola, masyado siyang malakas. Gagawin ko ho. Tsaka ililigtas ko din po si Obet mula sa kamay niya. Pero Entoy, Wala lang pero. Kailangan ko tong gawin. alam mo ba kung sino kakalabanin mo? Hindi lang siya anak ng Panginoong Aswang. Nakakapagpalit siya ng anyo, Entoy. May kapangyarihan siyang mangakit at gagawin niyang sunod-sunuran ang sino mang makarinig ng malamyos at magandang tinig niya. Mapalalaki, babae, halimaw, animal, lahat na, Entoy. Tama si Irene. Paano mo kakalabanin ang isang nilalang na kaya kang pasunurin sa kahit anong gusto niya? Gagamitin ko ho yung mutya. Hindi ko lang alam kung paano, pero gagawan ko ng paraan. Maaari naman.
Dahil nagtataglay ng kakaibang amoy ang mutya na nakapagpapahina sa tapang ng ahas. Maliban dyan takot ang mga masasamang elemento sa mutya kaya naitataboy nito sila. Grabe ho pala yung mutya na yan. Baka meron pa po tayo makita sa tumpok ng mga bawang. Hindi, iho. Kahit 1,000 pang bawang ang buklatin, kung hindi para sa iyo ay hindi ka nito makakakita. Pinagkakaloob lamang ito sa mga napiling tao. Yung mga mag-aalaga nito at gagamitin sa mabuting paraan. Kaya pinagpalad ka talaga nang ibigay sa iyo ito ng diwata. Sana nga ho. Sana maging sapat para kalabanin si Oriol. Tsaka masakit mang isipin pero kailangan maging handa ako kung sakaling tuluyan nang mawala yung kapatid ko. Paano natin malalaman na buhay pa ang kapatid mo at hindi siya kinain ni Oriol? Sobrang galit kasi niya kay Lolo Baka kay Obet niya binuhos yung paghihiganti. Kung paghihiganti ang gusto niya, patatagalin niya ang paghihirap ninyo, hindi ba? Mapalin lang si Oriol. Nakita mo naman ang ginawa niya sa atin. Pero higit doon ay matalino siya. Kaya kung gusto mo siyang harapin, kontrolin mo ang emosyon mo. Dapat laging klaro ang isip mo. Dahil may kung gusto siyang mangyari, gagawin niya ang lahat para makuha ito. Kasama na ang pagpapahirap sa angkan mo. Kaya nga napakadelikado ng plano mo, Intoy. Suntok sa buwan na makakuha ng dugo niya. Yun pa kayang mailigtas si Obet? Alam ko yun. Pero wala akong ibang magagawa kundi subukan. Napatahimik na lang din ang maglola sa sinabi ko. Lumabas ako ng kwarto para ihanda ang mga kagamitan na kailangan kong dalhin sa pagtunton kay Oriol. Hindi lang sandata ang kakailanganin ko para sa pag-akyat sa bundok, kung saan napapamalitang kuta ng mga aswang. Madali akong nag-empake ng pagkain at siniguradong nasa bulsa ko ang pulang tela kung saan nakatago ang mutya. Nagpaalam ako kay Lola Pasita na nangakong siya ang magbabantay kay Lolo habang wala ako. Sinalubong naman ako ni Irene. Nasaan na yung diwata? Ang sabi niya, di ba, tutulong siya? Hindi pa siya nagpapakita ulit Wala akong ibang maasahan kundi sarili ko. Mali ka, Entoy. Alam ko irresponsable ang tingin mo sa akin at tambay. Pero ibang usapan na to, Irene. Pamilya ko na yung nakataya dito. Ang ibig kong sabihin, mali ka na sarili mo lang ang maaasahan. Dahil tutulong din ako. Nagpaalam na ako kay Lola. Pumayag siya. Dahil nakonsensya din kami dahil dun sa pagbigay ng pekeng gamot. Hindi naman kayo may kasalanan Niloko lang tayong lahat ni Oriol. Kaya nga lalo kitang gustong tulungan. Ayokong naiisahan tayo ng babaeng yun. Kapal talaga ng mukha niya. Alam mo, ibang klase ka talaga magalit. Nakakatakot minsan. Aba dapat lang. Yan yung gusto ko sa iyo Kakaiba at palabang ka talaga. Ang dami mong alam, tara na nga. Hindi ko maiwasang ngumiti. Kahit papano kasi, ito na rin yung pinapangarap ko na makasama ng matagal si Irene. Hindi ko lang lubos maisip na sa ganitong sitwasyon pa nangyari ito. Hapon na nang makarating kami sa paanan ng bundok. Dahil ayokong magpatumpik-tumpik, hindi na ako nagpabukas ng alis. Pero dahil dito, aabutin kami ng gabi sa kakahuyan. Grabe, di ko inakala na ganito pala yung magiging first date natin. Hiking? Sira ulo ka talaga. Kita na ngang may tinutugis tayong masamang nilalang Hindi, ang sinasabi ko lang kung makalagpas ba tayo ng buhay dito, baka gusto mong... Shh! Naririnig mo ba yon? Hindi, bakit ba? May mga maliliit na yabag ng paa. Bilisan natin, Entoy. Maghanap na tayo ng matutulugan bago maggabi. Bakit? Ano ba yun? Ang mga naninirahan daw kasi dito, mga aswang na likas sa kakahuyan.
Iba't ibang klase. Pero ang sabi-sabi, dito daw sa paanan ng bundok, biyangonan daw ang tawag. Maliliit daw sila. Parang mga bata na mukhang impakto. Napakabilis daw kumilos ng mga yun. Tsaka mabangis din daw. Maakyat daw ng puno at tsaka magaling mangaso. Ganun ba? O sige, mas maganda kung makakahanap tayo ng patag na lalatagan nitong tutulugan natin para malayo sa puno. O di naman kaya kung suswertehin sa kuweba, di ba? Pero hindi tayo pwedeng kumilos sa gabi dahil sigurado nakamanman sila. Mabuti pa nga. Masukal ang kagubatan sa bundok pero nakahanap kami ng lugar sa tabi ng malalaking bato. Naglatag ako sa lupa at nagsimulang ayusin ang mga gamit. Naglabas ako ng pagkain. Kumuha din ako ng mga maliliit na sanga ng puno at inipon ko ito. Dito, okay na siguro dito. Gabi na talaga, no? Kailangan na natin gumawa ng apoy. O sige, may alam ka ba sa ganyan? Hindi eh. Ay nako, ako na nga. Buti na lang handa ako sa ganito. Lagi akong dinadala ni Lola sa kakahuyan para humanap kami ng mga halamang gamot. Mabuti ka pa, may kaalaman ka sa ganyan at sa pagiging albularyo. Tignan mo ngayon, kung kailan kailangan ko, wala akong alam. Kasi naman ikaw, ang dami mong ibang inuuna. Puro ka kasi tambay at inom. Uy, hindi naman masyado, no? Unti lang naman ako uminom eh. Nakikisama na nga lang ako sa barkada ko eh. Pero hindi ko naman talaga itatanggi na mahilig ako sumama sa mga kaibigan. Siguro napapasobra lang talaga. Lagi kang ang late sa trabaho eh. O siya, hindi na. Pangako yun, Irene. Kapag naging okay na yung lahat, ayusin ko na talaga. Hindi na ako magpapasaway. Gusto ko lang talagang bumalik si Obet at gumaling si Lolo. Pag nangyari yun, siguro kahit ako na yung magbukas ng tindahan niyo pag madaling araw eh. Ang dami mong pangako. Hindi ka nga marunong magsindi ng apoy. Sorry naman. Wala naman ako alam sa ganyan eh. Sa totoo nga lang, buti nga sumama ka eh. Dahil hindi ko talaga alam yan tungkol sa mga aswang na yan. Kahit dito sa mutya ng bawang na to eh. Hindi ko alam kung paano gagamitin to. Kaya nga sumama ako. Ituturo ko sa iyo mga kaalaman ko. Kaya sige na, patulog ka na pagkatapos natin kumain. Kailangan mag-ipon ng lakas. Ha? Bakit ako? Kailangan magsalitan tayo ng tulog para laging may bantay. Hindi na no, ikaw na matulog. Kaya ko na to. Entoy, huwag ka nga matigas ang ulo. Wala sa lugar yung pagpapamacho mo. Marami kang pinagdaanan ngayong araw. Kailangan mo ng pahinga kung marami tayong susuungin maaga pa lang bukas. Hindi pwedeng puyat kung lalaban tayo. Paano kung ngayong gabi may sumalakay? Kaya nga may dala akong sandata. Mabuti na akong may karanasan sa ganito yung gising. Kesa ikaw napagod at nangangapa. O siya, sige na, matulog ka na. Hindi ako payag. Ako yung lalaki dito kaya ikaw na yung matulog. Entoy naman. Ganito na lang. Gigisingin na lang kita kapag inaantok na ako. O ano, okay na ba yon? Ay nako, ang tigas talaga ng ulo mo. Bahala ka nga. Hindi ko siya ginising. Marahil dahil gusto ko talagang magpa-impress kaya ginusto kong isipin niya na malakas ako at maaasahan. Kaso habang lumilipas ang mga oras at lumalamig ang paligid, pabigat na ng pabigat ang mga mata ko. Dala na rin sa matinding pagod sa lahat ng nangyari sa araw na ito. Hanggang sa hindi ko namalayan, napadaos-os na ako sa higaan at napaidlip. Nagising ako dahil sa kamay na biglang tumakip sa bibig ko. Nanlalaki ang mata ko sa gulat. Dahil katabi ko na si Irene at sinesenyasan niya akong tumahimik. Tumayo kami at dahan-dahang kinuha ang mga sandata. Nakatingin siya sa gawin ng kakahuyan. Sinundan ko ang tingin niya at dito na tumindig ang mga balahibo ko. Akala ko namamalikmata lang ako dahil parang gumagalaw ang mga puno. Sa isang iglap, may mga sumulpot sa iba't ibang panig ng kakahuyan. Papunta sila sa amin.
Mga itim na maliliit na impakto. Entoy, huwag kang pupunta sa mga puno. Kukuyugin nila tayo. Pero ang dami nila! Sige lang, kaya natin sila. Sa likod mo! Aray! Takbo, Irene! Takbo! Ako na dito! Nilalayon nila ako! Tumakas ka na! Hindi siya tumakbo dahil hindi siya makatakbo. Kinuyog siya ng mga maliliit na impakto. Hinatak siya papunta sa kakahuyan. Agad akong sumunod matapos kong tagain ng huling umatake sa akin. Narinig ko ang mga kaluskos ng paa nila, kasabay ang malakas na paghiyaw ni Irene. Tigilan niyo ako! Ito sa inyo! Mga peste kayo mga aswang! Irene! Dito tayo! Dito tayo, Entoy! Naabutan ko ang huling biyangona na sinaksak ni Irene. Natumba ito sa paanan niya habang ang ibang mga kasamahan nito ay napatigil sa pag-atake sa babae nang papalapit na ako. Napangiwi sila, para bang may naaamoy na masangsang. Nang makita nila ako, nagtakbuhan sila pabalik sa makapal na kakahuyan. Lumalayo sila sa iyo, Entoy. Oo, napansin ko nga. Pero bakit kaya? Nasa bulsa ko yung mutya ng bawang. Yun yung naamoy nila. Hanggat siguro nasa akin yung mutya na yun, hindi sila makakatagal sa presensya ko. Naku, mabuti na lang. Nagulat ako sa pagsalakad. Hindi pa ako tapos magsalita nang biglang napatabingi ang katawan ko sa lakas ng tumama sa akin. Napakabilis nang nangyari. Sa isang iglap, napadapa na lang ako sa lupa at umuubo ng dugo. Pagtingala ko, nakikipagpatintero si Irene sa isang malaking nilalang. Matipuno ang pangangatawan nito at napakaitim ng balat. Sa gitna ng kadiliman, nakaagaw ng pansinan ng lilisik na mga pulang mata nito at mukhang napakalakas niya. Kung ang mga suntok nito ang basihan na pinapaulan niya kay Irene. Papalapit ako sa kanila nang napatingin siya sa aking gawi. At sa laking gulat ko, napangiwi din siya. Siguro dahil sa halimuyak ng bawang sa bulsa ko. At dahil dito, nakakuha ng tiyempo si Irene para makaisa sa kanya. Sinabayan ko ng atake ang nilalang at nakuhang itaga ang itak sa balat niyang makapal. Nang hina ang tuhod niya at nakuha din ni Irene na saksakin siya sa kanyang malapad na dibdib. Tutuluyan ko na sana ang aswang pero pinigilan ako ni Irene. Huwag, Entoy! Bakit? Papatay niya tayo! Huwag! May itatanong ako! Ikaw, Bongo, anong ginagawa mo dito sa baba ng bundok? Hindi ka namin tutuluyan kung sasabihin mo sa amin ang katotohanan. Nanlisik ang mga pula nitong mata at tumawa siya. Napatingin ito sa akin at parang may inaamoy. Umiling-iling pa ito habang nakangiti. Kahit naghihingalo ay mabalasik pa rin ito. Mutya ng bawang to ah. Hindi ko inakala. Pero hindi niyan mapapabagsak ang aming Diyosa. Sabihin mo sa amin, bakit nandito ka? Hindi bumababa ang uri mong mandirigma ni Pinunong Aswang. Sa tuktok lang kayo lagi ng bundok, hindi ba? Anong pakay mo dito? Ano ba? Para patayin kayong lahat! Bakit ngayon? Anong plano ni Oriol? Naiibang ka na ba? Sa tingin mo ba sasabihin ko sa'yo? Sabihin mo o papaslangin ka namin. Wala akong pakialam kung mamatay ako! Pero may pakialam ka kung paano, hindi ba? Anong ibig mo sabihin? Entoy, mukhang ayaw ng aswang dyan sa mutya mo, di ba? Ano kaya kung... Teka, anong balak mo? Ano kaya kung ipakain natin dito sa bunggong to yung mutya na yan? Teka,
ka lang naman! Mukhang maganda yung ideya mo ah. Hoy ikaw! Ibuka mo yung bibig mo! Ibubuka mo o kami ang gagawa para sa'yo? Oo na! Magsasalita na ako! Bibigay ka din pala eh. Sagutin mo yung tanong ko. Anong plano ni Oriol? Naghahanda ang aswang sa paglusob sa taong bayan. Kaya nais patayin ni Oriol yung mga diwata at albularyo na pwedeng maging hadlang sa aming plano. Ano? Pero bakit? Matagal na panahon na kayong nagtago. May mga bumaba pero laging napupuksa ng mga albularyo. Bakit biglang nagbago ang lahat? Yan yung hindi ko alam. Oh, Intoy, ayaw na namang sumagot. Nagugutom ata. Papakainin na ba natin? Wag! O sige na, sasagot na ako. Si Panginoong Aswang, meron siya sakit. May nakalagay sa kanya na sumpa, kaya mahinang-mahina siya ngayon. Kaya si Oriol bilang anak niya, gusto niyang palitan ng ama sa pamumuno sa mga aswang. Tama ba ako? Ganun na nga, kaya bilang na ang mga araw nyo. Yun ay kung di namin siya mapipigilan. Nagpapatawa ka ba? Walang makakapigil kay Oriol. Kahit sarili niyang ama, hindi siya mapipigilan. Siya ang magiging reyna ng lahat at nararapat. Si Oriol ang pinakamaganda at pinakamagaling at matalino. At teka, nasabi ko na bang pinakamaganda? Ano ka ba? Kung magsalita ka parang hindi ka mandirigma. Ganyan talaga sila, Intoy. Lahat nahuhumaling kay Oriol. Hindi nyo kasi alam. Gagawin ko ang lahat para kay Oriol. Siya ang pinakamagandang nilalang sa mundong ibabaw. Walang tao, halimaw o diyosa at kahit ano pang nilalang ang makakapantay sa kanya. Isang tingin nyo lang sa kanya, maiintindihan nyo ang sinasabi ko at lalo kung marinig nyo ang boses niya. At alam ba niyang binuko mo ang plano niya sa amin? Hindi niya magugustuhan ang ginawa mo. Hindi ka ba nahihiya sa ginawa mo sa kanya? Hindi ko naman ginusto to. Napilitan lang ako. Pinilit niyo ako. Kung hindi kasi nabigo ang mga pesting mga biyangonan na yon, hindi sana ako ganito. Ano kayang magiging reaksyon ng mahal mong Reyna kung malaman niyang pagtataksin mo? Napahinto ang aswang. Nanlisik ang mga mata niya sa amin. At sa di inaasahang pagkakataon, bigla niyang hinablot ang itak sa aking kamay. Tinarak niya ito sa kanyang puso. Napanganga kaming dalawa ni Irene sa pagkakapatay nito sa kanyang sarili. Grabe, yan yung sinasabing true love. Sira ulo din eh, no? Nagpakamatay siya para lang dun? Dahil hindi niya maaatim na pag-isipan siya ng masama ng isang babae? Nahihibang na talaga yung aswang na yan. Hindi ko siya masisisi. Ako nga talagang hindi kita ginising eh. Para lang magpa-impress sa'yo na kaya ko. Kaya pala napahamak pa tayo eh. Sana ginising mo na lang ako. Buti na lang kahit papano nagising ako ilang segundo bago sila umatake. Bakit ka ba kasi magpapa-impress sa akin? Ano ka ba? Kilala ko na yung pagkatao mo. Tagal-tagal na nating magkasama sa palengke. Yun na nga eh. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako sineseryoso. Sa bagay, ako lang naman to eh. Ay, nako, Entoy. Huwag ka na magbaliwanag, Irene. Naintindihan ko naman. Ang sinasabi ko lang, magpakatotoo ka lang. Okay ka naman na eh. Nailigtas mo nga ako kanina. Basta't huwag ka na lang kasing pasaway para hindi tayo nag-aaway. O sige. Pero nakakabigla yung mga nangyari, no? Unang gabi pa lang natin dito. Makakaabot pa kaya tayo sa tuktok ng bundok ngayong araw? Duda nga ako eh. Kasi hindi naman tayo makakagalaw paggabi. Nakita mo naman yung sumalakay sa atin. Paano kung kumilos kaya tayo ngayon kahit hindi pa sumisikat yung araw? Iniisip ko kasi yung kalagayan ni Lolo eh. Bawat oras importante sa kanya. Hindi natin alam kung hanggang saan umabot yung lason sa katawan niya. Tingnan natin. Pero ayoko kasing malagay sa alanganin. Mahirap abutin ng gabi na malapit sa taas ng bundok. Mas maganda, bukas tayo ng umaga makarating doon.
Ay, tama ka nga Irene. Maliban kasi kay Lolo, nag-aalala din ako kay Obet. Kung ganyan pala kalakas yung impluensya ni Oriol sa mga aswang, ano na kaya yung ginagawa niya sa kapatid ko? Huwag mo na munang isipin yun. Ang importante, mahanap natin siya. Huwag kang panghinaan ng loob, Entoy. Hanggang nandito tayo, laban lang. Salamat ha. Buti na lang sumama ka sa akin kahit napakadelikado. Wala yun. Tsaka may pinagsamahan din naman kami ni Obet. Talagang tutulong ako para mabalik siya. Teka, ano nga ba yung umatake sa atin? Nasabi mo na yung biyangunan. Pero yung macho na kulay itim? Anong klaseng aswang yun? Kasi kung makakasalubong pa tayo ng ganun, naku, huwag ka na umalis sa tabi ko para maprotektahan ka ng mutya. Isa siyang bonggo. Uri ng sinaunang aswang yon. Pero kumakain lang sila ng laman ng tao pag gusto nila. Hindi katulad ng iba na kailangan talaga. Alam mo, kung wala tayong mutya, siguradong dinumog nila tayo. Sobrang bilis ng bonggo, tapos napakalakas niya. Ginawa nga akong laruan eh. Buti nga dumating ka kaagad. Bigla na lang siyang nanghina nung naamoy niya yung mutya. Okay ka lang ba? Medyo marami kang sugat oh. Oo naman, alam ko kung paano gamutin ang mga sugat ko. Maiba ako. Kailangan mo ding pahiran ng sagradong langis yung mutya ng bawang mo para lumakas pa ang bisa niyan. Halika dito, ituturo ko sa iyo kung paano. Tsaka mag-almusal na rin tayo. Nagpahinga kami saglit habang sumisikat ang araw. Nawala ang pagod ko sa dami ng nangyari at gising na gising ako nang ituro niya din sa akin kung paano gamitin ng halamang gamot na dala niya. Pinahid ko rin ang langis ng mutya sa pag-asang lumakas pa ang bisa nito. Unti-unti ko na talagang nakikita ang halaga ng pagiging albularyo. Alam mo, lagi kong tinataboy si Obet pag sumasama sa akin sa palengke. Sinasabi ko na doon na lang siya sumama kay Lolo kasi akala ko madali lang yung ginagawa niya. Hindi ko naman alam na buwis-buhay pala minsan yung pagiging albularyo. Oo, maraming beses nang napahamak si Lola. Mapiligro talaga, lalo na kung maraming masasamang elemento at nilalang ang kalaban. Kaya nga ako nagtataka kung bakit ayaw mong samahan ng lolo mo at pinipili mo pang magtrabaho sa tindahan namin. Siyempre, mas may kita sa trabaho ko eh. Entoy, hindi lahat ng bagay tungkol sa pera lang. Napakalaking bagay kaya ang ginagawang pagpapagaling sa mga tao ng mga albularyo. Lalo na ng lolo mo dahil hindi naman siya tumatanggap ng bayad. Bakit naman kasi ganun? Yung iba nga tumatanggap eh. Masyado lang talagang mabait ang lolo mo, lalo na sa mga mahihirap. Kaya yun, nadawit siya sa gulo. Niligtas niya yung diwata. Tignan mo yung nangyari sa kanya. Minsan talaga, pipiliin mong ialay ang buhay mo para sa iba. Dahil sa prinsipyo, o kaya naman dahil sa mahal mo. Pero maiba ako. Teka lang ha, naiihi na kasi ako eh. Maiwan muna kita dito ha. Nagkibit balikat ako at pinanood siyang magtungo sa kakahuyan. Nag-alala ako sa kanya. Pero siguro naman, hindi ko na siya dapat samahan kung yon ang gagawin niya. Binuklat ko ang mutya ng bawang. Nilagyan ko pa ito ng sagradong langis. Hinanda ko rin ang iba pang mga dinala kong gamot mula sa kagamitan ni Lolo. Dahil tiyak nakakailanganin namin ito. Hindi pa ako tapos sa paglalagay ng lahat ng ito sa isa pang bag. Nang marinig ko ang nakakapanindig balahibong paghiyaw ni Irene. Nabitawan ko ang lahat at napatakbo papunta sa kanya. Entoy, sandali! Huwag ka lalapit! Oh, bakit? Anong nangyayari, Irene? Tingnan mo! Nakatago sa mga damuhan. Napakaraming ahas! Ano? Aray, natuklaw na naman ako! Aray ko! Teka lang, Irene! Babalik ako! Natuklaw din ako sa binti. Pero sa gitna ng sakit, bumalik ako sa mga gamit namin. Hinablot ko ang mutya at tumakbo ako pabalik.
Naglipa na ang mga iba't ibang uri ng ahas. May mga maliliit na mukhang makamandag at mga malalaking nagsisimulang pumulupot kay Irene. Agad ako nagpunta sa tabi niya habang iniiwasan ko ang mga ahas. Umalis kayo! Alis! Mga peste kayong lahat, alis! Aray, mabuti't gumana. Salamat. Sandali, Irene. Gumising ka. Huwag kang matulog. Uy, buksan mo yung mga mata mo. Mainit. Mainit yung katawan ko, Intoy. Nakakaantok. Parang... Yung laso niyan, labanan mo, Irene. Buwisit kayo mga ahas kayo! Etong sa inyo! Inapakan ko ang isang nanghihina na at dinakma ito. Sa kabutihang palad, umalis na ang karamihan ng mga ahas sa takot sa mutya. Pero kinailangan kong buhatin si Irene pabalik sa aming pwesto. Kaso, nanghihina na rin ang katawan ko dahil natuklaw din ako kanina. Kinuha ko ang nahuli kong ahas at agad akong gumawa ng pangontra sa kamandag. Katulad lang din ang tinuro nilang gamot para kay Lolo Paco. Sinubukan ko muna sa kagat ko sa katawan para malaman na epektibo ito bago subukan kay Irene. Nang medyo umayos-ayos na ang pakiramdam ko at hindi na nagbabaga ang kamandag sa binti ko, pinahid ko ang gamot sa mga kagat ni Irene. Nagdadasal pa rin ako na gumana at tama ang nagawa ko nang dahan-dahang dumilat ang mga mata niya. Pangalawa na to ah. Irene, Diyos ko, salamat at ligtas ka. Hindi ko inakalang sasabihin ko to pero mali pala ako. O ano nangyayari sa'yo? Masakit pa rin ba? Entoy, okay lang ako. Akala ko kasi nagdidelirio ka. Sabi mo kasi mali ka eh. Ang ibig ko lang sabihin, mali pala ako sa paghusga sa'yo. Maaasahan pala kita talaga. Pangalawang beses mo na akong nililigtas eh. Salamat talaga ha. Sigurado ka bang hindi ka na nagdidelirio niyan? Ayaw mo ba? Sige, babawiin ko na lang yung mga sinabi ko. Hindi, wag mong bawiin. Ang ibig ko sabihin eh, naiwan ko nga pala yung mutya kanina. Nataranta ako nung tumili ka. Sorry, nagulat kasi ako eh. Umihi lang naman kasi ako tapos may nakita akong isa. Hindi ko pinansin pero pagkatapos ko, nagsulputan na sila. Ngayon lang ako nakakita ng ganong karaming ahas. Grabe. Tapos, lahat sila galit na galit. Dinumog pa ako. Walang ibang may kagagawan nun kundi si Oriol. Mukhang si Oriol nga. Buti na lang talaga na dala mo yung mutya. Oo, nagpulasan sila nung dumating akong hawak yun eh. O siya, hindi ko natatanggalin yun sa bulsa ko. Kung kinakailangan, ititape ko yun sa balat ko. Parang awa mo na, Intoy. Huwag mo nang kakalimutan. Nabitawan ko kasi. Nalimutan ko lahat nung napahamak ka. Alam mo naman, pag ikaw, natataranta ako tapos nanginginig pa. Eto talaga, puro kahirit. Hindi ka na naubusan. Totoo naman yun eh. Pero, okay ka na ba? Ano pa masakit sa'yo? Okay lang naman ako. Mahapdi lang talaga yung mga kagat. Ganun ba? O siya, magpahinga muna tayo. Hindi, kaya ko to. Oras ang hinahabol natin eh. Aray. Naku naman, hindi ko magalaw yung paa ko. Napuruhan ata ako. Tignan mo naman kasi, dalawa yung kagat mo dyan oh. Ano ba naman yan? Hindi, sandali lang. Hahatakin ko na lang. Huwag kang ano dyan, Irene. Gusto mo bang buhatin kita hanggang sa taas ng bundok? Hindi, Entoy. Kaya ko sarili ko. O siya, kung ayaw mo magpabuhat, di wag kang makulit dyan. Sabi mo ako'y matigas ang ulo, di ba? Huwag ka nang humirit pa. Anong mangyayari kung makompromiso tayo dahil sa paa mo? Basta dito muna tayo. Mas mapoprotektahan kita dito. Sige na nga.
Sa kauna-unahang pagkakataon, sumang-ayon siya sa akin at hindi na nakipagtalo. Lahat na ata ng sasabihin ko ay sinunod niya na rin matapos nito. Ginamot ko ang mga sugat niya at naghanda na rin ang pagkain. Nang medyo nakakagalaw-galaw na si Irene, sinubukan na naming tumulak ulit paakyat ng bundok. Mukhang totoo nga yung sinabi ng Bonggo sa napipintong pagsalakay nila. Sa tingin ko nga, malapit lang si Oriol dito. Pwedeng nasa paligid lang natin. Kaya siguro naglipa na yung mga ahas at aswang dito. Hindi sila makakalapit hanggat nasa akin yung mutya. Pero susubukan pa rin nila. Malakas ang impluensya ni Oriol. Napapasunod niya ang lahat. Ibig sabihin, meron pa susugod sa atin dito? Tingin ko, meron. Pero kung gagana ang langis na pampalakas sa bisa ng mutya, tingin ko, mangingilag yung ibang aswang sa'yo kahit papano. Sana nga, Irene. Tsaka subukan nila na makatingin sila na itak ko. Huwag kang siguro. Maraming ibang paraan para umatake si Oriol sa atin. Masyado siyang matalino kaya dapat magdoble ingat tayo. O siya, huwag kang hiwalay sa akin kapag umihi ka ah. Grabe naman to. Seryoso ko. Tatalikod naman ako eh. Hindi naman nagtagal at meron na naman ngang umatake sa amin. Iba't ibang klaseng aswang ang naengkwentro namin. Pero unti-unti, nasasanay na ako sa kapangyarihan ng mutya. Kaya hindi na ako pinanghinaan ng loob sa mga pagsubok na binabato sa amin ni Oriol. Hanggang sa nakita ko nga si Obet. Obet? Obet, ikaw ba yan? Sandali lang! Si Kuya Intoy ito! Hoy! Huwag kang tumakbo! Ha? Nasaan siya? Nandun siya. Parang nakita ko sa likod ng puno na yon. Nakayuko siya tapos parang umiiyak. Natakot yata nung narinig tayo. Tara, sundan natin. Pero mag-iingat tayo. Baka patibong lang yon. Isang paraan lang para malaman natin. Teka lang sandali, Intoy. Hindi ako makatakbo. Sige lang, ako nang bahala dito. Sinundan namin si Obet. Palipat-lipat ng mga puno. Sa bawat paglapit ko ay nakakaalpas naman siya. Tumakbo ako ng tumakbo para maabutan siya. Ramdam ko naman na sumusunod si Irene. Pero dahil sa sugat sa paa, medyo nahuhuli siya ng konti. Hanggang sa paakyat na kami ng paakyat sa isang parte ng bundok. Panay malalaking bato at mga kuweba doon. Pumasok si Obet sa isang kuweba. Susunod na sana ako pero napalingon ako sa likod. Wala na si Irene, kaya bumalik ako sa mga malalaking bato. Natagpuan ko naman siya na hirap sa pag-akyat. Tinulungan ko siya at napakapit siya sa kamay ko. Hindi siya bumibitaw kahit nakaakyat na siya. Okay ka lang ba? Sorry, hindi kita natulungan ha. Ayos lang ako. Salamat ah. Di ko talaga alam ang gagawin ko kung wala ka. Bait-bait mo talaga sa akin, Entoy. Wala yun. Tara na. Nakita ko pumasok si Obet sa kuweba. Sandali lang. Yung mutya, nasaan? Nandito. Nasa bulsa ko pa rin. Paano kung patibong lang to? Paano kung ginawa niyang pain si Obet? Pero paano kung totoong si Obet yun? Kailangan ko malaman. Bilib na talaga ako sa tapang mo, Entoy. Hindi naman. Ano ka ba? Matapang ka. Ililigtas mo talaga si Obet kahit anong mangyari. O sige. Pero ayos ka lang ba talaga, Irene? Bakit parang kakaiba ka? May nararamdaman ka ba? Wala naman. O siya, sige, tara na. Baka makalpas na naman si Obet. Andun lang naman siya oh. Kita ko mula dito. Nakaupo lang siya. Sa puntong ito, nagduda na ako kay Irene. Kaya nilabas ko ang telang pula na naglalaman ng mutya ng bawang at iniharap ko ito sa kanya.
Inaasahan kong matatakot at manghihina din siya. Oh, bakit mo pinapakita sa akin yan? Oh, ito. Anong amoy nito sa'yo? Wala. Anong gusto mong sabihin ko? Paano tayo unang nagkita? Sinamahan mo si Lolo Paco papunta sa bahay ni Lola. Ano ba yan, Entoy? Bakit ka ba tanong ng tanong? Puntahan na nga natin yung kapatid mo. Hindi. Sagutin mo. Anong binigay mo almusal kay Obet nung huli mo siya nakita sa palengke? Ha? Bakit mo naman tinatanong? Ibaba mo nga yung itak mo. Parang ewan to eh. Sagutin mo yung tanong ko. Ano bang pinagsasasabi mo? Itlog, tuyo at sinangag. O ano, okay ka na? Anong una mo sinabi sa akin noong una tayo nagkita? Huwag mong pakialaman yung bote ng panggayuma. Okay sige. Ikaw nga yan. Akala ko ikaw si Oriol eh. Ngayon mo lang ako pinuri eh. Nakakapanibago. Grabe ka naman. Hindi naman ako nangilag sa mutya ah. At tama yung mga kaalaman ko. Oo na, sige na. Pasado ka na. Tara na. Dito ka lang sa likod ko. Baka nandiyan si Oriol. Ako muna lalapit kay Obet. Medyo naaaninag ko pa rin si Obet mula sa pwesto namin. Nakaupo lang siya sa lupa. Dahan-dahan ko siyang nilapitan habang nakatalikod siya sa amin. Sinubukan ko siyang tawagin ulit pero hindi pa rin siya lumilingon. Nang abot kamay na lang siya, bigla naman siyang tumumba sa lupa. Maya-maya pa ay nangingisay na siya at bumubula ang bibig. Irene, tulungan mo ako. Anong gamot dyan para kay Obet? Obet, anong nangyari? Gumising ka! Napakalakas talaga ng kapangyarihan ni Oriol. Oo, pero anong gagawin natin kay Obet? Ang galing-galing talaga ni Oriol. Pinapahid ko ang langis ng mutya kay Obet, pero parang hindi gumagana ito sa kanya. Napalingon ako kay Irene para humingi ulit ng tulong. Pero nakangiti lang siya habang pinagmamasdan kaming magkapatid. Pero may kakaiba. Parang kumukurap-kurap siya at nag-iiba ang ekspresyon ng muka. Mula sa nakakatakot na ngiti, kumukunot ang noo niya. Babalik sa ngiti at parang natatakot. At sa kanyang kamay, nakalabas ang bolong gamit niya sa mga aswang. Napakunot ang ulo ko sa kanyang kilos. Papalapit siya ng papalapit sa amin. Si Obet talaga to, Irene. Hindi to si Oriol na nagpapanggap lang. Hindi mo na kailangan yung sandata. Ang kailangan natin, makagawa ng gamot para sa nangyayari sa kanya. Ano ba, Irene? Bitawan mo nga yan. Ano ba nangyayari sa'yo? Wala ka nang magagawa sa nangyayari sa kapatid mo. Ano? Hindi mo man lang basusuriin at susubukan man lang? Tingnan mo kung may magagawa ka. Ito mo, Chao. Baka magamit natin. Subukan natin. Diyos ko, Irene. Nangingisay pa rin siya. Di subukan mo. Ano? Hindi ko nga alam kung paano eh. Hindi na maepektibo tong langis na to. Diyos ko, ano ba gagawin natin? Paano pa gumawa ng gamot mula dyan? Wala kang magagawa laban kay Oriol. Teka, bakit mo ba pinagtatawan yung paghihirap ng kapatid ko? Ano ba, Irene? Bakit mo sinasabi yan? Nagdudusa yung kapatid ko, tulungan mo ako! Imbis na sumagot, inatake niya ako gamit ang bolo. Umiwas ako pero ayaw niya akong tantanan. Paulit-ulit ang pag-atake sa akin ni Irene. Hindi naman ako ganun kabilis. Pero may puntong napapahinto siya. Parang pinipigilan ang sarili. Pero sa susunod na segundo, tuloy na naman siya sa pag-atake. At dito ko na napagtanto ang totoong nangyayari. Oriol! Alam ko nandito ka lang! Tigilan mo si Irene! Huwag kang magsalita ng ganyan sa Reyna! May ginawa siya sa'yo, Irene. Alam ko nandiyan ka pa.
Nakikita ko sinusubukan mong pigilan. Huwag kang hihinto! Labanan mo! Akala mo ba makikinig ako sa'yo? Sino ka lang ba? Irene! Huwag kang susunod sa gusto niya! Pigilan mo! Entoy, anong nangyayari sa akin? Entoy, natatakot na ako. Diyos ko, Irene, hindi ko alam. Pero huwag kang susuko. Nandito lang ako. Pigilan mo yung utos niya. Kaya mo yan! Napadapa sa lupa si Irene. Nanginginig siya at dumadahak. Pilit niyang hinahagod ang lalamunan at ulo niya ng paulit-ulit. Kinuskus niya ang mukha niya. Parang may gusto siyang matanggal na nasa loob ng katawan niya. Hinawakan ko ang balikat niya para huminahon siya. At dito na siya napatingala sa akin. Labanan mo lang. Kaya mo yan. Walang sinabi ang kapangyarihan niya sa tapang at lakas ng pag-iisip mo, Irene. Ikaw ang pinakamatalino at pinakamadiskarteng tao na kilala ko. Lahat na yata nagagawa mo ng paraan. Entoy, ang sakit. Yung ulo ko. Tatagan mo lang ang loob mo. Kaya mo yan. Labanan mo lang siya. Aray! Ang sakit! Irene? Mali ka doon! Si Oriol ang pinakamatalino! Siya ang pinakamaganda! Siya lang! Irene! Tama na! Napasigaw ako dahil bumalik ang pag-atake niya sa akin. Nagawa niya akong bigwasan. Matapos ay kinuha niya ang bolo at balak akong tagain. Tumakbo ako paloob ng kuweba para magtago. Pero napahinto ako nang magsimulang tumawa si Irene. Sigurado ka bang magtatago ka? At iiwanan sa akin ang kapatid mo, Entoy? Huwag mo siyang gagalawin, Irene! Eh di lumabas ka dito para tayo ang magtuos! Hindi ako lalabas kung gusto mo pa rin akong patayin! Alam mo kasi kung ako sa'yo, susunod na lang ako sa gusto ni Oriol. Pumanig ka na lang sa amin. Simula nang nakita ko siya kanina, napakagaan na sa pakiramdam. Wala na akong inaalala. Ayaw mo ba nun? Wala na talaga! Kasi mabubuhay ka para sa kanya! Lahat ng utos niya yun lang di susundin mo! Wala ka na sariling pag-iisip! Magpapagamit ka lang! Ano namang masama dun, Entoy? Hindi ba nakakasawa ang puro problema ang iniisip? Ayaw mo bang sumunod na lang? Hindi, Irene. Alam ko nandyan pa yung totoong ikaw! Labanan mo! Nagsasayang ka lang ng laway mo! Lumabas ka na dyan! Dahil kung hindi, mapupuruhan ng kapatid mo! Yun ba yung gusto mo? Yung masaktan ng bata? Kuya! Napatakbo ako pabalik dahil sa pagsigaw ni Obet. Naabutan ko si Irene na inaapakan ng maliit na braso ng bata. Diniinan pa niya ng husto kaya napaiyak ito. Sinubukan kong tanggalin ang babae, pero humalagpos siya at umumang natatagain ako. Wala akong nagawa kundi umiwas dahil hindi ko gustong masaktan si Irene. Pero kung si Obet na ang sinasaktan niya, ibang usapan na to. Inangat naman niya ang bolo. Akala ko para saktan kaming magkapatid ulit. Pero hindi. Tinapat niya ito sa leeg niya. Susunod ka ba sa sinasabi ko? O sasaktan ko ang sarili ko? Irene, bitawan mo yan. Hindi mo alam yung sinasabi mo. Alam na alam ko sinasabi ko. Kaya nga ako ang binigyan ng pagkakataon ni Oriol para isakatuparan ng mga plano niya. Naisahan mo nga siya dahil nasa iyo ang mutya. Pero hindi lang si Obet ang pain. Pati ako. Kaya mamili ka. Papanig ka sa amin o gigilitan ko ang sarili kong leeg. Huwag mong isipin na bantalang to. Tingnan mo! Irene, tama na! Kung ano yung pinagsasabi mo, itigil mo na yan! Pero ayaw niyang makinig. Patuloy niyang dinidiin ang talim ng bolo sa leeg niya. Tumatagas na ang dugo pero nakangiti pa rin siya. Wala akong magawa kundi iangat ang mga kamay ko at sumuko. Dahil kung hindi, magpapakamatay siya.
Sa isang iglap, tinaga ni Irene ang hawak na bolo sa tiyan ko. Dumanak ang dugo. Napaluhod ako sa sakit. Tinaga niya ako ulit sa balikat. Lumagapak ako sa lupa at napapikit ako sa sobrang sakit ng tiyan ko. Yumuko si Irene sa tabi ko. Ramdam kong hinahaplos niya ang mukha ko. At sa gilid ng aking mata, habang may binubulong sa akin ng babae, nakita ko siya. Si Oriol. Galing sa mga malalaking bato. Dahan-dahan siyang lumapit sa amin, pero bigla na lang siyang huminto. Kahit may distansya pa rin, hindi ko magawang maipaliwanag ang kagandahan niya. Isa lang ang masasabi ko. Naiintindihan ko kung bakit pati si Irene na babae naakit sa kanya at nagawa niyang pasunurin sa lahat ng gusto niya. Sayang ka naman. Ayaw mo kasing makinig eh. Sinabi ko kasing sumunod ka na lang kay Oriol. Tama na yan. Oo po, masusunod po. Nasaan ang mutya? Hindi ko po alam. Sigurado ka? Oo po. Kung ganon, kung lalapit ako sa kanya, hindi na ako manghihina. Hindi na po kailangan. Patay na po siya. Patay na silang dalawa. Magaling. Napakagaling. Salamat po. Halika na. Sumama ka na sa akin. Magagamit pa kita. Sa puntong ito, umiikot na ang paningin ko sa dami ng dugong lumalabas sa akin. Sinubukan kong gumalaw pero lalo lang bumulwak ang malaking sugat ko sa tiyan. Nagdidilim na ang paningin ko. At mula sa aking pwesto, nakita ko si Obet na hindi na nangingisay. Hindi na siya gumagalaw at nakatirik na ang mga mata. Nakita ko naman si Irene. Lumapit siya kay Oriol at tinanggap ang kamay nito. Dahan-dahan siyang hinatak paalis ng babaeng ahas. Ramdam kong nawawalan na rin ako ng buhay kaya sinubukan ko pa rin kumilos. Hinaplos ko ang mutya sa bulsa ko, pero mukhang huli na ang lahat. Gumising ka. Entoy, gumising ka. Teka, nasan ako? Nasaan si Obet? Huminahon ka. Maayos ang kapatid mo. Teka, ikaw yung diwata sa ilog namin. Tama, ako nga. At naabutan din kita. Nadatnan ko kayo ng kapatid mo sa bingit ng kamatayan. Hinawakan ko ang tiyan at balikat ko. Wala na ang malaking butas sa tiyan ko at hindi nawakwak ang balikat ko. Para bang nanumbalik din ang aking lakas at tila ba nadagdagan pa ako ng sigla. Laking gulat ko naman ang tumabi sa akin si Obet. Mukha na siyang bumalik sa dati at masiglang masigla din. Salamat at pinagaling mo kami. Maraming salamat po. Ang galing-galing po talaga ng diwata natin, kuya. Tama, niligtas niyo po kami. Salamat talaga. Diyos ko, Obet. Akala ko katapusan na talaga natin. Kung hindi ko kayo naabutan, mukhang gano'n na nga ang mangyayari. Pero dahil pangkaraniwang sugat lang naman, nagawan ko ng paraan. At pwede na kayong umuwi. Si Erin, sumunod siya kay Oriol. Kailangan ko siyang sundan. Lubhang mapanganib, Entoy. Andito na ang kapatid mo. Umuwi na lang kayo. Ako na ang bahala. Hindi pa tapos yung mission ko. Kailangan ko pa yung gamot sa kamandag ni Oriol. At saka, si Ate Irene, kuya. Oo, kailangan ko siyang iligtas. Pero inatake ka niya, kuya eh. Sumunod na siya dun sa babaeng ahas na yun. Masyadong malakas ang impluensya ni Oriol. Kung nagawa kang saksakin pa ulit-ulit ng kaibigan mo, wala nang pag-asa pang sundan siya. Naniniwala ako nandun pa si Irene dahil nagsinungaling siya para sa akin.
Sinabi niyang wala na ang mutya at patay na ako para hindi ako tuluyan ni Oriol. At sigurado ako, kahit papano, may parte pa rin ni Irene ang hindi nakokontrol ni Oriol. Kung gayon, kailangan mong utakan si Oriol. Mahirap. Ramdam ko yung hatak ng pang-aakit niya. Pero dahil nasa bulsa ko yung mutya, hindi ako na humaling. Anong balak mong gawin? Hindi siya makalapit sa akin hanggat nasa akin yung mutya. Pero pwede niya pasunurin yung ibang tao o nilalang sa kagustuhan niya. Tsaka ganun din. Makukompromiso ako kung gagamitin niya kayo laban sa akin. Tama ka. Dahil kahit kaming mga diwata ay kaya niyang akitin. Paano kaya kung gamitin natin to laban sa kanya? Sinabi ko sa kanila ang plano ko. Hindi ko man gustong ipahamak ang kapatid ko at ang diwata. Kailangan namin ng bawat isang makakatulong sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi ako sigurado kung kakayanin ko labanan ng lahat ng mga aswang. Huwag kang mag-alala. Nagdala ko ng mga kasama. Tinuro niya ang mga kakahuyan sa gilid namin. At ngayon ko lang nakita. Pero may mga nilalang sa mga puno. Maraming mga diwata at mukhang nakahanda silang kumilos. Ginabayan naman kami ng mga diwata papunta sa kuta ni Oriol. Marami kaming tinugis na mga aswang papunta doon. Pero nagawa namin silang pagtulong-tulungan. Hanggang sa nakaabot kami sa isang malawak na kagubatan kung saan napakataas ng mga puno. Sumenyas ako sa diwata at binilin si Obet sa kanya. Nilagay ko ang pulang tela sa bulsa ng kapatid ko. Tumakbo ako sa gitna ng kaguluhan. Nakita ko si Irene sa gilid ng malalaking puno. Tumakbo siya sa isang lagusan kaya sinundan ko ito. Nakarating kami sa isang maliit na kuweba. Pero bago ko pa maabot si Irene, napahinto ako dahil nakita ko siya. Papalapit ng papalapit ang babaeng ahas. Pero sa pagkakataong ito, napakagandang anyo ang bumungad sa akin. Higit pa sa pinakamagandang diwata. Isa siyang Diyosa. At agad akong nahumaling sa kanyang boses. Masaya akong nagkita tayong muli. Grabe, sobrang napakaganda mo. Tama nga si Irene. Pwede na akong lumapit. Sabihin mo, yun ba ang gusto mo? Oo, gustong gusto ko yun. Gusto mo bang mapasama sa amin? Bibigyan kita ng pagkakataon. Mukhang magagamit kita. Oo sige, kahit anong gusto mo. Magaling. At totoo nga talaga. Wala na sa'yo ang mutya. Sa ilang ako susunod, kahit anong gusto mo. Kung gayon, ibaba mo lahat ng sandata mo. Irene, halika dito. Dalawa kayong maglilingkod sa akin. Magpupunta kayo sa bawat baryo. Kayo ang magiging tauhan ko sa mundo ng mga tao. Sasabihin niyo sa akin lahat ng nangyayari. At ang pinakamahalaga doon, lalasunin niyo ang lahat ng magkakamaling kalabanin ako. Sinunod ko siya agad. Binaba ko ang itako at lumuhod kaming dalawa ni Irene. Nagsimula siyang magpunta sa loob ng kanyang kuweba para kunin ang lason na gagamitin namin para patayin ang taong bayan. Sa gilid ng aking mata, nakita ko si Obet na napakabilis ang pagtakbo papunta sa akin. May takip ang kanyang tenga at nakayuko. Inabot niya sa akin ang telang pula. Biglang nagliwanag ang paningin ko at napalunok ako. Anong? Obet! Nandito si Obet! May binigay siya kay Entoy! Anong kaguluhan ito? Aray! Nandito na ang mutya! Irene! Kunin mo! Kunin mo! Nasa kanya! Aray! Mga pakialamero! Hindi niyo ako malilinlang! Irene! Patayin mo silang lahat! Umilag ako sa pag-atake ni Irene.
habang nagsusubok si Oriol na tumayo at umatake din. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, tinulak ni Obet si Irene kaya nadapa ang babae. Tumayo siya ulit at umumang nasasaktan si Obet. Pero nakita ko ang pagsusubok ni Irene na pigilan ito. Napapangiwi siya at napapakurap-kurap. Kaya kinuha ko ang pagkakataon para dumiretso kay Oriol. Tinaga ko siya sa dibdib. Sabay sila ni Irene na tumili sa sakit. Para bang konektado silang dalawa. Kaya nilabas ko ang telang pula na may mutya at dinikit pa ito sa dibdib ni Oriol. Napasalampak siya sa akin sa matinding panghihina. Kaya diniinan ko pa ang itak hanggang sa lumusot ito sa kanyang likod. Aray! Tama na! Pagkatapos noon ay nalagutan na nga siya ng hininga. Tinulak ko ang walang buhay na katawan ni Oriol sa lupa nang matapos ang lahat. Entoy? Entoy, Diyos ko! O ano? Nakabalik ka na? Yan na ba yung totoong Irene ko? Oo, pasensya ka na. Sinubukan ko naman. Kahit nakikita kong sinasaktan ko kayo, nagawa ko pa rin. Diyos ko, pasensya ka na. Okay lang yun, Irene. Alam ko naman nangyayari. Pwede mo ba akong tulungan kunin yung pangontra sa kamandag niya? Para kay Lolo. Nang makuha namin ang kailangan, nadat na namin ang mga diwata na nagdidiwang sa labas. Natalo nila ang mga aswang. Lalo na nung nagapi si Oriol ay maraming nanghina rin. Agad kaming bumaba sa bundok. Naabutan pa namin si Lolo Paco. Nagawa agad ni Lola Pasita ang pangontra sa kamandag at tuluyan nang gumaling si Lolo. Magaling. Napakagaling. Tama ang desisyon ko sa pagbigay ng mutya ng bawang sayo. Ikaw ang nararapat na tagapag-alaga. Pinatunayan mo ang sarili mo. Nako, maraming salamat, Apo. Maraming salamat at niligtas mo ako. Iniligtas mo kaming lahat, Entoy. Tsaka ako din, ate. Oo naman, pati ikaw. Ikaw talaga, Obet. Ko naman talaga, Obet, oh. Pagkakataon ko na to, kukunin mo na naman yung atensyon ni Irene sa akin. Ang torpe mo kasi, kuya, eh. Hindi mo na kailangan pang magpapansin, Entoy. Ano ka ba? Ha? Anong ibig mo sabihin? Huwag mo akong paasahin, Irene, ha? Hindi ba halata? Gusto rin naman kita eh. Hindi naman kita sasamahan sa isang napakamapeligrong bagay kung wala akong pakialam sa'yo. Talaga? Alam mo, kahit anong gawin ni Oriol sa akin, kahit wala yung mutya, hindi ko pa rin siya magugustuhan. Kahit siya yung pinakamaganda nilalang sa mundo, ikaw pa rin yung gugustuhin ko. Kahit na sinaksa kita? Kahit anong gawin mo sa akin, hindi ka ba nagtaka? Sa dami ng tindahan sa palengke, sa inyo ko na pumilit pumasok. Sus, mga para-paraan mo talaga. Pero ako pa rin yung mas pogi kaysa kay Kuya Entoy. Yun lang. Simula nang magapi namin si Oriol at ang mga puwersa niya, wala nang mga aswang na bumababa mula sa bundok. Gayunpaman, nabuo ang matinding respeto ko sa trabaho ni Lolo Paco. Kaya nagpaturo ako at nagsanay na ako sa pagiging albularyo kasabay ni Obet kung sakali man na bumalik ang mga aswang. Pumayag si Lolo na magkaroon kami ng negosyo sa pagbebenta ng mga halamang gamot. At dahil sa swerteng dala ng mutya, lumago ang negosyo namin. Umiwas na rin ako sa inuman at sa pagtambay para naman maging respetable dahil nagsimula na akong umakyat ng ligaw kay Irene. At sa huli, nagkatuluyan kami. Lahat ng ito, nangyari dahil sa mutyang bigay ng diwata. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat po sa inyong mga tagapakinig.